Si Eliza C. May karangalan at ang awardee. Taga Alexis D. Para po matutukan Senator Jinggoy, malaking tulong niyo po ito sa mga magulang at mag-aaral na naghihirap sa K-12. O, di ba? Maraming salamat po, Jinggoy. God bless you. Nice, Jinggoy. Ito pa. Maganda yan para ang mga students ay di hirap masyado. Good job, Senator Estrada. O, ito pa. Tama yan, Senador Jinggoy. O, ito pa. Tama po yan. Sana maibalik. O. Palakpak. Ito. Mukhang puring-puri si Senator Jinggoy dito. Ano ba ito? So, ito po yon. Dahil balak nga po ni Senator Jinggoy Estrada itong sa kanyang panukala na may susulong niya ang pagtatanggal ng senior high school. Itong kulukoy na senior high school. Kita nyo naman yung reaction ng mga tao doon, no? So, ako, may tayo, no? Experience natin dyan, senior high school na yan. Pero, yung sa ating mga anak, dalawa yung estudyante natin. Pero, ito lang masasabi ko talaga na yung senior high school na to ay talagang pabigat. Pabigat bilang isang magulang. Pabigat po itong senior high school na yang 2 taon na yang lentik na senior high school na yang. Sino bang nag-iisip yung mga kulukoy na nag-iisip yung senior high school na yan? Yan kulukoy na senior high school. Kaya napagaganda po itong panukala ni Senator Jinggoy, no? Ipinapanukala ngayon ni Senator Jinggoy Estrada na alisin na ang senior high school sa K-12 program dahil sa umano'y kabiguang makalikha ng job-ready graduates sa ilalim ng Senate Bill number 3001. Basic Education. 1 taon sa kindergarten, 6 na taon sa elementarya at 4 na taon sa high school. Ayon sa senador, ito ay mas praktikal at mas magbibigay ng mas makabuluhang learning experience para sa mga mag-aaral. Kita nyo? Ha? Kita nyo? Job ready. Ha? Hindi. Kasi alam nyo, ang sabi kasi nila dito sa K-12, yung dati pinagmamalaki ng mga kulukoy na nagsulong itong K-12 dati, itong kulukoy na K-12 dati, itong inutil na K-12 na to, itong mga inutil na to. Sabi kasi pag nag-graduate ka ng senior high school, equivalent na daw yan ng mayroon kang vocational course. Kung baga nakapag-aaral ka ng vocational ng 2 taon, equivalent daw yan pagka-graduate mo, makapagtrabaho ka na. Anak ng tokwa naman nangyayari ngayon. Tingnan mo yung mga graduate ng senior high school ngayon. Tingnan mo kung makapaghanap na sila ng mga trabaho. Kaya sino bang kung sino bang mga kulukoy ang K-12 na yan, Sino bang mga kulukoy ang yung mga K-12 na yan, Lintik na K-12, pabigat lang yan sa ng mga estudyante at ng mga magulang. Alam niyo ba kung ano mga pinag-aaralan yung K-12 na yan? Puro groupings. Anong matutunan sa mga estudyante niya mga groupings na yan? Anong matutunan yan? Nagiging dahil sa groupings na sistema nila sa pag-aaral, igugrupo sila. Yung mga mahina na umintindi or yung hindi naman kataasan ang ability niyang matuto, mapasama siya doon sa mga medyo mabibilis matuto, nadadamay sila sa grades kasi pare-pareha ang grado nila. Kaya yung kahit yung mga kailangan pa ng matagal na pag-aral o hindi man gaano kabilisan, ay natatangay dahil sa sistema ng puro groupings. Yung K-12 na yan, mga senior high school na yan, at ay napaka-kulukoy na K-12 na yan. Tuloy tayo sa pagbabasa dito ng mga comments dito ng mga tao, no? Tuloy. Ayan, ito. Sobrang dami na ng subject, wala nang masagap, overload na utak ng mga bata. Kita nyo? Kita nyo, pabor na pabor ang maraming mga tao, mga magulang ito dito sa pag-abolish nitong
K-12 senior high school na ito. Ito pa, pinapahaba nila ang edukasyon pero waka naman pagtutunguhan. Tapos may bagon ba naman na hindi nag-kindergarten ay hindi makapag-enroll sa grade 1. Ano yun? O, kita nyo yan? Paano totoo ang pangako bukod sa walang kakwenta-kwenta ang curriculum, ang mga teacher nang nagtuturo taliwas sa tinapos nila. O, di ba? Dito mo makita yung mga hinaing ng mga tao dahil dyan sa K-12 na yan, yung senior high school na yan. Sa ibang bansa like Singapore at Taiwan, hindi naman ganun ka-stressful ang mga estudyante. Sa mga rich na bansa, lahat sila middle and high school, yun lang ang wala tayo dahil hindi kaya ng gobyerno natin. Sino ba nag-aprobang ipasa ang batas ng K-12? Kita mo, hinahunting na yung may naghanap na kung sino nagpasa dito. Lagot yung mga kulukoy na itong nag-approve. Magtago na kayo. Ito ba? There's nothing extra beneficial for the scammers as well of the parents, person supporting their children. Hindi biro yun, dagdag 1 taon sa gastos na dapat sana sa house expenses budget. There's no anong 1 taon? 2 taon yan. 2 taon yan. There's a study difference guarantee. Difference kapag tapos sila ng grade 12. Sayang lamang ang gastos at taon lamang tanggalin na lamang dito sa ang qualification kina college graduate po. Ginagawa lamang experimental ang grade 12 sa walang walang kasiguruhan ang mga pinakita nilang grade 12. O, kita nyo? Ito pa, may nag-reply. Ano ba to? Siya lang din pala nag-reply sa message niya. Ito pa, tuntua siguro to siya sa sinabi niya, ni-reply sa sarili niya. Kasi ayun, napiki tayo Ito pa. Kaya nga, waste of money and time lang yung K-12 na yan. Sisihin nyo, mga HR. Sinong HR? Anong HR yan? Ito pa, ito ang nangyayari kapag may leader tayong illogical mag-isip. Inuuna ang pera at kurakot, hahaha. Bottom line, kawawa dyan mga ordinaryong teacher, hahaha. Yung mga bisor nila, puro report, hinihingi, ala naman palang kwenta-kwenta, hahaha. Sana punta pagod ng mga teacher, diba? Sa wala, hahaha. Tanggalin mga regional heads at supervisor, walang resultang maayos na ibigay sa bansa, mala pa lalo ang sistema, haha, travel pa more, kayo dyan, haha, seminar pa. O ba? So ito yung mga reaction, binabasa lang natin kasi kumbaga yung sentimento nitong mga magulang na to ay ganun din sentimento natin dahil sa kulukoy na K-12 na yan. Dahil sa kulukoy, gawain ng mga kulukoy kung sino bang nagpapano yung K-12 na yung lintik na senior high school na yan. Manila, Philippines, Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada wants the mandatory senior high school (SHS) level under the K-12 program removed from the country's education system, saying it failed to deliver its promised benefits. In his proposed Senate Bill No. 3001, Estrada said a rationalized basic education program would better benefit learners. He notably proposed a 1-year kindergarten education, followed by 6 years of elementary education and 4 years of secondary education. According to Estrada, the mandatory SHS level under the K-12 program has been met with criticisms and objections from various groups since it was put in place. It has been 12 years now since the enactment of the law, yet it still has not fully achieved its goal, he said. We can't keep letting students and their parents shoulder the extra time and cost of senior high school.
Bakit natin hahayan na patuloy na maging dagdag pasanin SA oras at gastusin ang dalawang SA high school level, he added. He then pointed out that the SHS program was designed to bring the Philippine education system closer to international standards by serving as a bridge between high school and college. Read, new SHS program, not enough for students to be college-ready, DepEd. The goal was to produce graduates who are well-rounded, equipped with 21st century skills, and ready for whatever path they choose, whether pursuing a college degree, learning technical skills, getting a job, or starting a business, he emphasized. In his bill amending Republic Act No. 10533, also known as Enhanced Basic Education Act of 2013, the Senate's second top leader cited the admission of Department of Education officials that the SHS program has not yet reached its vision for the K-12 graduates due to congested curriculum, overworked teachers and students, and the low employment rate of SHS graduates. In his measure, he proposed the retention of fundamental principles of RA 10533, but specifically sought the removal of the mandatory SHS level. The aim is to simplify the high school system while still making sure students get quality education that meets global standards, said Estrada. Read, 18.9M Filipino graduates in 2024 found to be functionally illiterate. This bill is a practical step to fix our basic education system, make it more efficient, use resources better, and give students a more meaningful learning experience, he added.